ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po, minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong napasimulan. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. And that will not be covered by the implementing rules and regulations. Isa pa yan. Kung minsan nga, yung implementing rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law. This is the enabling law. Akalain mo naman may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, taliwas sa corporate batas. interest na yun. Sasablay dun siya sa mother law. Bilang si Trick, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trixie, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat tumayuwas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. O taliwas, ganyan. Pero, sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may mga nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. May 2 years na lang. Na kagad si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average siya ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay, ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung population that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong bilya. Lahat ng lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month, yan ang subsidized, pababa. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 billion yan. Tapos walang nakatipid ka ng 100. Diba, sir? Walang pangalan. So, walang patronage politics. Kasi targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. So, ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Wala nang EPAL because subsidized, direct subsidy. Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, di ba? Kaya kasi gusto ko makuha yung energy. Mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin
Hindi man lang na-activate. Sa ngayon, magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% VAT. Ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So,